Ah, Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. So halos isang linggo tayong walang update at di ko alam kung paano sisimulan tong vlog na to. Ayaw ko sanang i-public ito, kaso lang gusto kong mailabas tong mga hindi magandang pangyayari sa aming pamilya ngayon. So ganun pa man ay pinipilit po naming tanggapin dahil nga ganun talaga ang buhay. Minsan sinusubok tayo ng mga pagkakataon. So almost 1 week tayong walang update, at pati sa aking Facebook account na Junior Flores Vlog ay naka-off yung Facebook ko. Di ko in-open kahit ang daming nagtatanong. Gusto ko sanang sarilinin na lang namin, pero kailangan din nating ilabas. Kailangan nating magpalabas ng mga nasa damdamin natin, mga problema sa buhay. So kaka-open lang din po yung Facebook ko. So halos isang linggo at halos di ko matanggap ang mga pangyayari na pakasakit talaga. Kaya lang, gaya ng sabi ko, kailangan nating tanggapin kahit masakit. Lahat yan ay kaloob ng Diyos, wala tayong magagawa. So umpisahan natin para malaman din ng ating mga nagsubaybay sa atin. So noong Pitsa 20 po ng ngayong buwan, November, araw ng Miyerkules, so nadisgrasya po yung bayaw ko, asawa ng ate ko. So nadisgrasya siya dahil sa nakainom, tapos gusto sanang umihi doon sa may bandang daik, doon sa amin to, sa bukid. Gusto sanang umihi, kaso lang pagka dating doon sa dike or dike, dahil nga sa nakainom, na outbalance, kaya nahulog sa dike at tumama yung ulo sa bato. Yun, dinala nila kaagad sa ospital. Tapos pagdating sa ospital dito sa aming bayan ng Sugod, doon ko lang nalaman, kasi tumawag na yung ate ko, yung asawa niya, si Ate Milit, nandoon sila sa ospital. Kasi nga yung asawa niya nadisgrasya. So malaki daw yung sugat sa ulo. Nagdeklara yung doktor na kailangan daw ilipat ng mas malaking ospital kasi kulang daw sila sa mga kagamitan doon. Kaya ayun, dinala namin sa Tacloban, sa ABRMC. Doon pasalamat din ako sa mga tumulong ni Mayor Shepherd, ni Ma'am Amy Tan, nila Bernie Supangan, ni Ma'am, yung nurse, si Ma'am Chirel, saka yung kasamahan niya na nag-assist sa pasyente. So kasama sila Bernie doon, dinala nila sa Tacloban. So andon mga, siguro nagbiyahe sila mga alas 7 na ng gabi. So yung Tacloban kasi mga 2 to 3 hours biyahe. Kaya siguro nakarating sila doon mga alas 10 pasado sa gabi. So roon nag-update ko
sabi ni ate, nandun na daw sila sa ospital sa ABRMC. At natuwa ako kasi sabi ni ate, gumalaw na daw yung pasyente. Kaya sabi ko salamat at nag-response na. So hanggang kinabukasan, andun pa rin sila at i-undergo daw ng CT scan. So yun, medyo natagalan yung CT scan kasi ang dami daw pasyente. Tapos kinagabihan, mga alas 12 to be exact, mga alas 12:50, nag-message sa akin si Ate Milet na inano daw, gitabang sa Tagalog, yung gitabang, yung kailangan kasi akong magtagalog kasi marami tayong mga kapobre na mga Tagalog para maintindihan nila. Kaya yon, mga bandang 12:50, tumawag daw sila atin ng doktor kasi parang ano na daw yung paghinga, parang hindi na maganda yung paghinga ng pasyente. Kaya pinuntahan ng mga doktor at nurse, ayun, inano daw ni-revive. Kaso lang sa kasamaang palad po ay di na po naagapan. So nag-chat sa akin si ate na wala na daw yung asawa niya, yung bayaw namin. So ayun, wala una hanggang magdamag, di na ako makatulog kasi kailangan ko pang i-inform doon sa bukid sila papa na gano'n na ang nangyari. Hanggang kinaumagahan, walang tulog, hanggang sa pagkaumaga, sabi ko kay ate na ako nang bahala dito maghanap ng ng kukuha sa bangkay kasi kailangan na yun ng punerarya. Hindi naman pwede karga sa ambulansya yon. Kaya ako nang dito, tinawagan ko yung kapatid ko na si Dines, puntahan yung punerarya sa Kasaw kasi may service naman sila, so sila na ang kukuha sa bangkay doon sa Tacloban. Kaya yun, so sila Dines at saka yung asawa niya pala kapatid nung namatay, si Jillian. So sila na ang sumama sa punerarya doon sa Tacloban. So hanggang pagdating nila doon, hindi naman nakarga kaagad kasi inisikaso pa yung mga papel sa pasyente, sa patay. Kailangan pa yung sa DSWD, sa PhilHealth. Kaya hanggang mga siguro hapon na sila natapos, kaya nakabiyahe sila mga alas 6 na siguro sa gabi. Wala hanggang noon wala pa akong tulog kasi lagi ko silang minomonitor. Kaya hanggang nakauwi sila, pagdating siguro nakaabot sila sa sugod mga alas 9 na. So sabi nung punerarya na kinaumagahan na daw imbalsama kasi pagod yung mga tauhan nila galing sa biyahe. So okay naman. Kaya si ate umuwi na sa bukid, pati si Jillian. So iniwan lang yung isang pamangkin. So ayun, idlip na sana ako, matutulog sana ako, gusto kong matul kasi wala akong tulog. Kaso lang mga banda na namang hindi talaga ako makatulog. Talagang hindi mag-sink in yung mga pangyayari sa akin, parang or di ko matanggap ang mga pangyayari. Kaya mga siguro bandang alauna, hanggang bandang alauna gising pa ako. Yun naman, mga bandang alauna, dumating yung pamangkin ko, si Pulong, yung lagi dito sa bahay. Yun ang laging kasama ang pamangkin kong isa, si Anton. So
Pagdating, gulat na gulat ako kasi oras na ng gabi, alauna na pumunta. So naisip ko kagad na may nangyayari. Kaya pagpasok niya dito sa kwarto ko, yakap kaagad tapos umiyak. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, tay, si Anton wala na. Shock ako, anong wala na? Sabi ko, anong wala na? Wala na tay, patay na si Anton tay. Ha? Di gulat na gulat to. Para akong na shock. Di ako makapaniwala na sa sinabi niya. Eh sabi ko, anong nangyari? Halos hindi siya makapagsalita kasi iyak ng iyak, kasi siya yung para silang yung parang kambal yan, silang dalawa lagi nagsasama, si Pulong at saka si Anton. Eh sabi ko, anong nangyari kay Anton? Ano ba? Sabi niya, well, nung isang araw daw may lagnat daw yon, pero yung araw na yon wala na daw, na okay na. Nag-ano pa daw sila, gala pa daw sila doon sa baryo. Hanggang sa kinakabuhihan ka daw mga alas 8 sa gabi. Sabi daw di Anton, sakit daw yung niya, yung kuto-kuto, yung sakit daw yung niya, yung tiyan ba yun o ano yan, yung kuto-kuto. So sabi ni Pulong, kaya mo? Sabi naman ni Anton, kaya daw, wala daw problema. Hanggang sa mga alauna daw, nagsabi na si Anton kay Pulong na nahirapan daw siyang huminga. Kaya yun, si Pulong napabalikwas daw. Sinabi nila papa at ni mama. Kaya pag gising nila mama at papa, ora na talaga, sinabihan na po dalhin na sa ospital. Ang problema lang kasi yung sa amin, bukid kasi yun sa barangay Kabadbaran papuntang Sugod, siguro mga abutin pa ng mga halos 1 oras. Sa mga 10 to 12 kilometers yan, bukid kasi yan eh. Kaya didali nilang kinarga sa motor. Kasi parang sabi ni Pulong, na daw, nahirapan na daw sa paghinga. Kaya dinala nila sa ospital. Pero pagdating mismo sa ospital, sa pintuan pa lang, inano ng mga doktor at nurse, ni-revive kasi parang yung hininga. Ang problema, hindi na yun ang pinakamasakit, hindi na naagapan. Tuluyan na pong nawala si Anton. So yun daw ang pangyayari. Kaya yun, doble, parang parang di ko talaga di ko talaga ang hirap tanggapin po, mga kapobre. Di po biro, ilang oras lang ang interval sa pagkawala ni yung bayaw ko, si Bagdong. Sumunod naman yung pamangkin ko. Napakasakit po. At ang masakit pa ay napakabata pa ng pamangkin ko. 16 years old pa lang po. Grade 11 po. Nag-aaral po yun. Lagi po pumunta dito sa bahayan. Lagi pong nag-update sa akin yun kung tayo sinong kasama mo dyan. Kung ako lang, kung wala na akong klase tayo, pupunta ako dyan. Sige, laging pupunta yun dito. At saka napakabait na bata yun. Kahit anong iutos mo doon, hindi yun nagre-reklamo. Saka napaka na bata. Ang sakit. So, ang masakit pa nito ay yung nanay niya is isa pong OFW nandoon sa Taiwan. Kaya doon ako nahirapan kung paano sasabihin. Kasi sabi nila, Papa, yung mga kapatid ko nga ako daw magsabi. Pakahirap. Hindi ko alam kung paano sasabihin kasi andun siya sa Taiwan, sa siyang OFW.
ano na lang mangyari kung mabigla siya. Pero kailangan niyang malaman kasi anak niya yon. Kaya nangyari yon mga alaon na banda. So siguro mga alas 4 pasado sa umaga. Yung sinabi ko kasi gising pa siya sinabi ko. So ayun, iyak nang iyak, halos di na makahinga sa pag-iyak. Hindi ko talaga pinatay yung cellphone. Lagi kong inano siya, pinapakalma, at umabot na sa punto na nagtatanong na ako sa Diyos kung totoo ka ba, Panginoon? Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Pero di ko pinahalata sa kapatid ko na si Marian na nandun sa Taiwan. Kailangan kong gumamit ng mga salita ng Diyos para siya makalma. Sabi ko sa kanya na ganun talaga ang buhay. Hiram lang ang buhay natin. Wala tayong magagawa kung ito'y kukunin na. So, iyak nang iyak siya. Sabi ko, iyak mo yan. Iiyak mo lang yan. Tsaka magdasal ka. Bigyan ka ng kalakasan dyan kasi ang layo mo, wala kang kakampi dyan. Nandito kami sa Pilipinas. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Wala tayong magagawa. Andiyan na yan. Wala namang gusto na mangyari yon. So hanggang sa kinabukasan, iyak pa rin na siya ng iyak. Sabi ko, kailangan mong tanggapin yan. Kaloob ng Panginoon yan. Siguro may mga mas magandang plano pa ang Panginoon sa atin. So, despite na tinatanong ko ang Panginoon kung totoo ba, pero kailangan kong gumamit ng mga salita ng Diyos para maimasmasan yung kapatid ko. So ayun ang nangyari. Kailangan ko silang i-update yung mga kapatid ko. Kailangan tataga natin ang loob natin. Ganun talaga ang buhay. So ayun, kinabukasan, katatapos lang din maimbalsa mo yung bayaw ko. So ayun, sinunod na naman, kinuha na naman yung pamangkin ko na si Anton para siya naman ang imbalsamahon. Ang sakit, grabe. Para kang di ko maintindihan ang damdamin. So tinurn off ko lahat, yung Facebook ko, pati itong YouTube ko. Ayaw kong makita yung mga post kasi daming mga classmate noon, mga paryente namin, mga kamag-anakan namin, classic, iba-ibang post nila, nakikiramay, kaya ayaw kong makita. Kaya off ko yung Facebook tsaka yung YouTube ko. To isang linggo di ko inopen, hanggang kahapon inopen ko na kasi parang medyo gumaan-gaan na yung pakiramdam ko. Tsaka medyo nakatulog na din ako. So yung kapatid ko na nasa Taiwan, okay na din siya. Hindi na rin siya nang iyak. Lagi ko lang siyang sinasabihan na wala na tayong magagawa. Andiyan na yan. So yan po ang mga pangyayari. Napakasakit po mga kapobre. So kailangan kong ilabas to. Sa pamagitan nito, may labas ko ito, parang sumasabog yung dibdib ko sa sakit. Lalo na yung pamangkin ko. Kasi nga, napakabait na bata at biglaan lang. Ang sabi ng doktor is cardiac arrest daw. So siguro kung na-confine yun, malaman siguro kasi sabi ng iba baka may sakit na yun, dinala
ano lang daw, baka dinala lang yung sakit niya. So hindi man na-confine kasi sa pintuan pa lang doon na ni-revive, kaso lang wala, talagang bumigay na yung bata. So siguro kung na-confine yun, panigurado maano yun malaboratory yung dugo, yung dumi, yung ihi. So sigurado may findings yun sana, pero wala na. So declare na ng doktor na cardiac arrest daw. So sayang lang yung bata, nag-aaral pa yun galing bukid pa yun, nag-aaral pa, napakabait na bata. So kanimo sa sayo, Anton, alam mo mahal ka ng Tatay Jun, lagi kitang sinasabihan. Kinuha ka na ni Lord, so wala kaming magagawa. Siya lang kasi ang may alam lahat, yung Panginoon lang natin. So sa akin ding bayaw na si Bagdong, rest in peace. At sa iyo, Anton, rest in peace. Sa pamilya, yung asawa ni Mary Ann, si Sixto, condolence, saka yung kapatid niyang isang babae, si Budeng, pagkatatag kayo. Saka yung asawa ni Bagdong, si Ate Milet, at saka isang anak niya, si Ninia, pagkatatag kayo. At dasal lang tayo, ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa kasi siya ang may-ari ng lahat. So yun, gusto ko lang ilabas to. Kailangan hanggang ngayon mag 1 week na hindi pa po ako nakapunta doon sa Borol, kasi sabi ko sana ayaw kong pumunta, ayaw kong makita yung bata, parang di ko kaya, pero andyan na yan, kailangan kong pumunta. So sa Huwebes punta ako kasi bukas, araw ng Miyerkules, darating yung nanay niya galing Taiwan sa Tacloban. So kami ang susundo. Nandoon kasama din yung isa kong kapatid na nasa Manila, si Ninyo, at saka yung bina ni Mirian. So tatlo na sila. So kaming dalawa ni yung driver namin, si Amay, ang magsundo bukas. So alas 4 yung dating niya sa Tacloban. So kailangan naming bumiyahe siguro mga 12:30 or 12 mananghalian na lang kami para diretso na yung biyahe namin. So pagdating namin doon sa Tacloban, tayo namin, tapos ihatid ko doon sa Barangay Libas sila. Siguro mga 2 to 3 hours ang biyahe. So alas 5 darating doon. Kung makabiyahe kami kaagad, panigurado mga alas 8 ng gabi nakarating na kami ng Barangay Libas. So sinabihan ko na yung mga kapatid ko doon nga doon sila maghantay para may masakyan na mga single motor. Lasimiran, ako babalik pa ko uwi dito sa Sugod kasi kinabukasan ako pupunta ng bukid sa Barangay Kabadbaran kasi sila naka-Borol, yun ang tirahan nila Papa, andun sila. So yun mga kapobre, at nailabas ko rin yung gusto kong ilabas. So salamat sa mga condolences ninyo, salamat sa inyong pag-alala, sa mga prayers. Ako po, umingi pa ako ng tulong sa inyo na tulungan niya akong pagdasal ang mga kaluluwa ng aking pamangkin at saka yung bayaw ko. So salamat, thank you sa lahat. God bless.